Mamangha sa titig ng awa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 2, verses 13 to 17, and I read it for you. Jesus went out again beside the lake. The whole crowd gathered around him, and he taught them. As he was walking along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax booth. And he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as he sat at dinner in Levi's house, many tax collectors and sinners were also sitting with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. When the scribes of the Pharisees saw that he was eating with sinners and tax collectors, they said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" When Jesus heard this, he said to them, "Those who are well have no need of physician, but those who are sick. I have come to call not the righteous, but sinners." Iba't iba ang uri ng paningin, ng pagtitig sa ating kapwa. Alam na alam mo kung ang taong ito'y galit sa iyo, nanlilisik ang mga mata, o kaya naman kapag natutuwa ang tao sa iyo, parang lumiliit at nagiging singkit ang mata. Kapag naman pinaglakihan ka ng mata, may maaring ibigay na mensahe sa iyo, idiin na mensahe para sa iyo. May iba't ibang uri ng titig. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, ang napakinggan po natin ay yung pagtawag kay San Mateo. Si San Mateo po ay kilalang makasalanan. Siya po ay nagtatrabaho at naniningil ng buwis. Ngunit nung siya ay tinitigan ng Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Halika, sumunod ka sa akin, sumama ka sa akin," nagbago ang kanyang buhay. Siya'y tumalima sapagkat ang titig na kanyang natanggap ay titig ng awa. Imagine God staring at us. Ano kayang titig mayroon ng Panginoon sa atin sa kasalukuyan nating karanasan at buhay? Ito kaya'y titig ng panlulumo dahil sa ginagawa nating kasalanan? Ito ba'y titig ng galit? Galit na gagalit ang Diyos sapagkat ang tigas-tigas ng ating ulo? O kaya ito ba'y titig ng pagmamahal, titig ng pasensya, hinahaba na talaga ng Diyos ang pasensya niya sa iyo sapagkat hindi ka nagbabagong buhay? O kaya naman ito'y titig ng awa, katulad ng naranasan ni Mateo sa Ebanghelyo. Buksan natin ang ating sarili at palaging tingnan ang pagtitig ng Panginoon sa atin. Naway magtitigan tayo ng Diyos, titig ng pagmamahal, titig ng pananampalataya sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, biyayaan niyo po kami ng isang matibay na pananampalataya sa iyo at ang naising palaging magbagong buhay at tumalima sa iyong banal na kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.